Yan, nakaraang video, nag-review ako ng CCTV na kung saan kailangan ng dalawang smartphone, isang lumang phone at isang bagong phone. Yan, ngayon naman, mag-review tayo ng isa pang CCTV application gamit lamang ang isang smartphone. So, medyo dito magastos kasi isang cellphone lang kailangan mo, di ba? So, ano bang meron sa application na to? Bakit isang smartphone lang ang kailangan? So, tara, subukan natin i-review. So, una punta tayo sa Play Store. Then, syempre, connect muna tayo sa Wi-Fi. Yan, connected na. So, search natin dito ay CCTV camera recorder. Yan. So, ito siya pangalawa. Yan, oh. Ang developer niya ay si Brocode. Yan, install na natin siya. Okay, nasa 4.73 Mbps lang siya. Pero di natin alam, nag-install pa yung mga resolution nito, resolution files. Okay, so open na natin siya. Then, click natin yung Get Start. Then, click natin yung while using this app. Allow ulit. Get Start. Sa display overlay, i-on lang natin siya. Tagal mag open ah. So, hanapin natin to. Natalo siya, i-allow natin siya. Okay, back. Then, Get Start. Daming Get Start ha. So, ito na siya. Yan, ito na pa yung interface niya. Ngayon, punta tayo sa settings. Meron tayong settings dito. Dito, tanongin niyo sarili niyo. Paano niyo ba i-record yung CCTV? So, dito na kasi nakalagay sa normal. Yan. So, meron ditong low and high. Pag low kasi yung video quality mo, matagal mapuno ang storage ng phone mo. Yan. So, dito, ang pinag-uusapan natin dito ay yung storage ng phone. Kasi yun ang basihan ng application na to. So, nakalagay ito normal, low, and high. So, phone ko ay nasa 128 gig to. So, hindi naman siya mababa at di rin siya naman kataasan. So, normal lang. Yan. So, normal na lang natin siya. Then, sa flash, syempre dapat naka-no. Sa camera, pwedeng rear o pwedeng front camera. So, ipa-front camera ko siya. Yan. Screen lock, pwede nating i-yes o hindi siya. Then, dito naman sa, silent video, naka-no siya. Yan, Then, sa show previews, naka-no. So, i-update natin. Ayan, updated na, no? Itong recorder na to, ito naman yung mga na-record mo na. So, dito mo siya makikita. Ito naman yung video recorder. Itong Pro app, ito naman kung may extra kang money, kung tiwala ka na sa application niya, pwede kang bumili ng Pro. So, magsimula na tayo. Video recorder. Then, allow. Allow ulit. Daming allow, no? So, ito siya. Meron siyang battery percentage na 35%. Kita nyo naman sa phone na to, 35%. Tapos, yung storage na bakante niya is 92.88 gig. 84 gig pala. 92.84 gig ang internal storage ng phone ko. So, malaki-laki maano nito, no? Mare-record, no? Yan. So, ito yung start niya. Pag in-start mo siya, okay, nag-record na siya, no? Kahit umalis ka na dyan, yan, umalis ka na sa phone, di ba? Yan. Kahit ano pang gawin mo, nagre-record na yung front camera nito kasi front camera yung sinet up natin, no? Yan. So, try natin siyang i-record dito. Nagre-record siya. O, nagre-record yan kahit hindi naka-record yung camera. Paano nyo malalaman nagre-record yung camera? Kasi meron ditong kulay green. Yan. Malapit sa battery. Ayun, nakita nyo ba? Yan, green na dot. Ibig sabihin, naka-on yung camera. Pwede natin screen lock. Yan, screen lock. Nagre-record pa rin yan. Yan. Hello, what's up? Hello, what's up? Yan, okay. Yan, so, patayin na natin siya. I-off na natin. Punta tayo sa application. Then, stop na natin. Okay. Dito, automatic, may nakalagay, video save successfully. Open na natin yan. Then, play. 25 MB yung nagamit niya, no? Ayan, no? Nakita nyo? Nung tinaas ko na yung camera. Ayan, nakita nyo yung tinaas ko na yung camera. Naka-screen off. Tingnan mo.
Tingnan mo, itataas-taas ko yan. Naka-screen off na yan. Oh, nakakapag-record pa siya, no? Kahit naka-screen off. Yan, so anong masabi niyo dito sa application na 'to? Yan, para sa akin, mas maganda i-setup mo siya sa low quality video kasi mabilis mapuno ang storage ng phone mo, eh. Pero siyempre ikakabit mo siya sa may malapit sa saksakan ng kuryente, sa outlet. Mas maganda ay i-setup niyo na lang siya sa rear camera, nakaganito siya, oh. Huwag niyo ay rear camera, front camera kasi 'pag naka-rear kasi mataas yung pixel, 'di ba? Yan, so ganito niyo lang mga 5 megapixel tapos i-low quality niyo lang yung video, matagal mapuno ang storage ng phone niyo. Pag alis niyo sa bahay, may pasok kayo 'di ba, may pasok kayo sa work. Pagbalik mo, mare-review mo siya. Yan, ito naman yung wala doon sa last natin na video na walang playback. So ito, wala siyang playback pero meron siyang record. So mapi-playback mo pa rin. So magkahiwalay 'no, walang perpektong application. Merong advantage saka disadvantage dun sa isa, tapos yung isa naman may advantage, meron namang disadvantage. Gano'n talaga, wala talagang perfect talaga sa totoo lang. Puwede ko 'tong magamit, hindi ko siya iiwan sa bahay. Siguro puwede ko siyang dalhin siguro sa, labas, 'yan. Pang-record ng phone, halimbawa, may nakikialam ng phone ko 'no, pinatong ko lang sa lamesa, kunwari nagwo-work ako 'no, may nakialam ng phone ko. So makikita ko kung sino nakialam sa phone ko kasi hindi nila alam na naka-on pala yung recorder na nagre-record na pala. Oh, 'di ba, astig. 'Yan. Pero 'wag niyo 'tong gagamitin sa masama kasi yung iba diyan baka ma-3 years na magamit nila sa ibang bagay, sa mga kalokohan. So wag, hindi ko 'to ina-advice. 'Yan. For ano lang 'to, for emergency at ano, for security purposes, 'tong video na 'to. 'Yan. Kayo, comment kayo diyan kung anong masabi niyo sa application na 'to. Ito ay CCTV camera recorder. 'Yan, comment lang kayo diyan sa comment section.